Hello guys, kamusta? Last time nag-install tayo ng hose for EcoSolvent and modified bracket na may clip para sa hose, and pangatlo yung damper, yung minodified natin na damper, saka yung ink tank na 250 ml. Sa mga hindi nakapanood nun, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Ngayon naman, mag-i-ink charge tayo ng damper. Tapos maglalagay na rin tayo ng external waste ink. Sasabay na din natin yung paglagay ng external purge. Lalagyan na rin natin ng CR motor cooler. Kung bago ka pa lang dito, ako nga pala si Brandon, na matagal-tagal na rin na may experience sa larangan ng printing. Pero bago, meron muna akong mahalagang trick na dapat nang malaman sa conversion. Pigment to Ecosol, dye ink to Ecosol, Sabli to Ecosol. Same process lang yan na hindi na kailangan baklasin yung head para bugahan ng solution. Sayang din kasi yung oras nyo doon. Pwede mag-question na sira, halimbawa yung sa flex, o may matanggal lang kayong support ng flex. Yung nasa likod ng flex, yung kulay blue, matanggal nyo lang yung support na yun. May stress na kayo, lalo na yung head flex na long flex. Sa mga newbie, ayun yung mahirap baklasin. Kasi buong assembly nun, babaklasin nyo. Sa short flex ng head, okay lang yun. Madali lang yun. Ang gagawin ko dito sa project natin, hindi na natin babaklasin yung head para bugaan ng solution. Start na tayo sa conversion natin. Dito sa part na to, tapos ko nang isalin yung ink. Sa pagsalin ng ink, dapat hindi masyadong puno. Mga 75% okay na yon para may pressure pa rin sa loob. Next, maglalagay na tayo ng external waste ink. Lalagyan ko lang to ng 3x2 na hose. Tapos ilalak ko siya ng cable tie. Gagawa muna tayo ng extension hose para sa waste na itatabi natin sa external purge para makita nyo kung paano siya gumagana. Sa purge naman, meron siyang sariling saksakan na 12 volts. May dalawang hose dyan. Yung hose na mahaba para yun sa waste tank. Yung hose naman na maikli na may connector para yun sa capping kapag magbabypass na tayo. Pero sa ngayon, hindi muna tayo magbabypass. I-connect muna natin siya sa waste hose ng printer. Yung ginawa natin ng extension kanina. Babalikan natin yan after mag-ink charge. Ngayon, i-ready ko na yung dalawang lagayan dyan. Tapos isang syringe na 10 ml. Bakit dalawa? Kasi yung isa dyan, tapunan ng ink na nahigop sa damper. Yung isa naman, lagayan ng syringe. Kailangan din pala ng tissue para kahit paano hindi maghalo yung ink pag higop tayo sa damper. Kasi isa lang yung syringe na gagamitin natin. Uunahan na natin higupan yung yellow. Tandaan nyo to guys, yung pinakadulo, dapat laging kulay yellow yan. Once na makita nyo black yung umaangat sa hose, baliktarin nyo na. Kung sakali mangyari yon, yung pasobra natin na hose sa pipeline, magagamit na natin. Manual ink charging na tayo. Sa paghigop niyan, mga 5 ml or 8, depende kasi sa haba yun ng hose. Pag napuno na yung damper, pwede nyo nang itigil. Sa pagbalik naman ng damper, huwag nyo lang hahawakan sa gitna kasi baka sumirit yung ink. Dalawang gilid lang hawak nyo tapos saka nyo insert sa head. Pagkatapos ng waste, i-steady yung syringe, balik ng damper, tapos pupunasan yung syringe ng tissue, repeat the process, so on and so forth. Madalas na pagkakamali dito, minsan hindi nahihigupan yung ink, yung damper kasi maliwag yung paglagay ng hose sa L connector. I-double check nyo lagi na dapat yun mahigpit para walang singaw yung hose nyo pag hinigupan ng ink yung damper. Dapat ang positioning ng damper nakaganyan. Tapos yung syringe hihigop pataas para maiwasan natin yung pagkalat ng ink pag mag-ink charging tayo. Alam nyo ba kung bakit okay yung damper ng i3200 dito sa L1300 natin na converted? Dahil pagdating sa roll to roll printing, kaya na itong tumuloy-tuloy hanggang isang rolyo ng
hindi napuputol yung print. Maliban na lang kung sobrang luma na ng damper nyo. Pero sure ako dito na pang heavy duty yung mga damper ng large format. Kagaya nitong gamit natin. Sa close type naman, kaya rin naman mag-print ng roll to roll. Pero may mga pros and cons silang dalawa. Kagaya na lang yung stock damper ng close type. Kapag tinanggal mo yun sa head, hindi yun tumutulo. Another vlog na lang yung detailed about sa comparison nila. Tapos na tayo mag-ink charging. Ang susunod naman na gagawin natin, isi-set up yung external purge sa mataas, temporary, para makikita natin kung paano gumagalaw yung ink kapag nag-press tayo ng buttons sa external purge. Insert muna natin yung CR motor cooler. Meron pala yung sariling saksakan. Tapos meron siyang regulator na kung lalakasan mo siya o hindi. Sa pagkabit niyan, tamang press lang, tapos automatic nakakapit yan sa CR motor. Tapos, i-connect natin sa AC adapter. Ipapadaan natin siya sa likod ng printer. Pagbukas ng ABR, plug and play na lang yan. Nasa inyo na kung lalakasan nyo o hindi. Nakadepende kasi yan kung gaano na umiinit yung CR motor. Doon mo siya tatansyahin yung kung gaano siya kalakas. Ngayon, itatry na natin yung purge. Sa cupping, lalagyan ko to ng ink galing sa waste ink na pinagtapunan natin para safe mahigop ng cupping papuntang purge para masulit natin yung waste ink na pinagtatapon natin. After mapuno ng cupping, susubukan na natin siyang i-purge. Dahil nakabukas na yung ABR, nakabukas na rin yung purge, ready to press na lang to. Makikita nyo sa hose na sa kaliwa, nahigop niya na yung ink papuntang cupping. Sunod naman, pupunta na siya sa waste ink tank. Kahit hindi kayo nag-ink charging sa computer, magagawa niyo yan. Hindi na rin kailangan ng syringe para higupan yung hose. Mag-turn on na tayo ng printer para gawin na natin yung trick na wala sa Google, wala rin sa ChatGPT, wala rin sa Facebook. Ang tawag ko dito ay auto drain conversion ink para hindi ka na mahirapan pa mag-convert papuntang EcoSolvent ink. Habang nag-generate ang printer natin, pupunta muna tayo sa computer. Lahat naman dumaan kayo sa A4 printer, kaya ngayon hindi ko na ituturo kung paano yung Power Ink Flash kasi basic na yon. Kaya hindi tayo nag-bypass ng purge kasi yung mismong purge ng L1300 natin, siya mismo yung mag-auto drain ng pigment ink mula sa head natin. Kaya mahalagang factor din na dapat hindi muna tayo mag-bypass bago mag-convert. After ng Power Ink Flash, magpiprint tayo ng color bar at least 5 page para mahilamusan yung head natin ng EcoSolvent ink. Diba sobrang simple lang? Sa sobrang simple, akala natin mahirap. At dahil nakaabot ka sa dulo ng video na to, alam mo na yung trick na wala sa Google. At naniniwala din ako na kung kaya ko, kaya mo rin. Samahan nyo ako guys sa ginawa kong group. Diyan sa link sa baba, sama-sama tayong solusyonan ang problema ng printer na to. At kung interesado ka sa conversion kit, message na lang ako. Next vlog, mag-i-install tayo ng heating strip. Kita-kits sa next vlog. Bye!